Magandang araw mga Kanokma PH. Ito po ang inyong lingkod, si Doc Nilon Talan Magtibay mula sa BNJ Distributors Progressive Poultry Supply, Kaagapay, sa Tagumpay. Magandang araw po mga Kanokma PH. Kumusta na kayo dyan? Kumusta na ho ang pagmamanok natin? Marami na ba tayong na-harvest? Or yung mga iba dito ay nagbe-breeding ngayon ng mga off-season or para sa materials natin? So anuman ang inyong ginagawa, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan habang nanonood dito sa show natin, ang makabagong show sa makabagong panahon, ang Nokma PH. So ngayon umagang ito, pag-uusapan natin ang pagkucord ng manok natin at the same time, yung pagdadabing. So, nakaraang mga episodes dito, tinalakay natin yung tinatawag nating pag-hardening ng mga manok natin galing sa harvest. 5 to 7 days, kinord na natin yung mga manok natin. Mga Kanokma, importante na ang paglalagyan natin na cording area ay para lang doon sa mga newly harvested or newly hardened na mga baby stags. Mas maganda po na sila lang yung magkakasama, same age lang sila, pare-pareho yung edad nila. Kasi yun, napansin po natin ng mga nakaraan na kapag itong mga baby cockerels ay napasama doon sa mga matured or doon sa mga magugulang, may tinatawag po silang parang psychological na pamamaraan para sa mga manok kasi nga ang mga manok po ay tinatawag nating territorial animals. So kapag napalagay sila doon sa medyo matatanda, mas matured sa kanila, medyo parang nasisilong sila or bumabagal or tumatagal yung kanilang maturity. No? Nadidelayed po yun. Kasi kapag ang tilaok pa lang, mapapansin nyo, tilaok pa lang na manok, may mga manok tayo na talagang nangangarayong or tumataas na kaagad yung mga balahibo dahil ayaw nilang lumaban. So as per sa akin, ina-advise ko po na mapagsama-sama natin yung mga manok na ating galing sa hardening papuntang cording na sama-sama sila. At napaka-importante na i-check natin yung mga cord nila. Kasi ho, importante na matibay yung cording. Yung sa paa nila, importante na palitan natin ng bago. Kasi ho, very sensitive ang mga paa ng mga baby stags or cockerel. Kapag matigas na yan, pwede na masugatan yung kanilang shank, masisira ang manok, masisira yung kaliskis. Mga Kanokma PH, alagaan natin. Bago natin sila na-cord 5 months or above, talaga namang pinaghirapan natin sila. Make it a point na malinis yung TP natin, yung cording natin, na-sprayan natin, or na-disinfect natin ng viral side natin. Ang viral side po ay glutaraldehyde at ammonium compounds na pwede nating i-spray sa ating talian kapag kagabi or habang wala pang laman yung manok natin. Ang viral side po, isang takip lang po niyan sa 4 na litrong tubig or 1 gallon na water, i-spray po natin yan loob at labas ng TP. Nang sa ganon, ang mga waterer nila, yung clay pot, dulang or langalanga kung tawagin natin, linising mabuti. No? Kung mas maganda, kung meron kayo dyan, siyempre yung iba, nilalagay nila, ibinababad nila talaga yan sa mga sunrocks or sa ibang mga agents na po pwedeng maglinis talaga ng mga painuman nila para na sa ganun, banlawang mabuti para bago lagyan ng fresh water, napakaganda ng ating mga manok. No? And again, kapag nasa cord na yan, regular na po tayo nagbibigay ng stallion, no? Every 15 days. At again, ito po yung ginagamit ko. Stallion at Voltron 0.3 cc, 0.25 to 0.3 cc. Every 15 days po yan alternate. With vitamin C, natural crude liver extract, parehong B-complex, parehong tutulong sa pagtunaw at pag-digest ng mga protein and carbohydrates na ipapatuka natin sa manok natin. Mabilis ma-digest, mabilis ma-absorb ng katawan, mabilis ma-utilize sa katawan ng manok, at mabilis gaganda yung mga manok natin. And of course, mga Kanokma, magpurga kayo monthly. Yung Pacquiao tablet natin is very effective, lalo na sa early stage ng ating mga cockerel sa ating cording area. Ang Pacquiao ay 75 mg at kaisa-isang penbendazole base na very safe gamitin sa mga early bird or sa mga cockerels natin at sa mga pullets natin. So, Pacquiao tablet. And of course, eto na, nalalaban na yung manok natin. Kailan ba tayo magpupungos? Magtatanggal ng palo, magtatanggal ng lambe, yung dabbing or yung tinatawag nating dewattling sa mga manok natin. Alam nyo po, lagi naming ini-advise, ako po bilang isang kapareho nyo nagmamanok,
nagdidadabing ako, nagpupungos or nagdidiwatling after kong maisampok ang manok ko or kapag at least nakatatlong sparring na yung baby stags natin na hindi tumatakbo at buo na yung loob niya. Sa ganun po, alam niya na matapang na siya kapag ating pinungusan or dinabing, nandun na siya, nagpapagaling siya, magkakatapat sila na matatapang na yung ating mga stags. Habang nagpapagaling sila, alam nila na teritoryo na nila yon, buo na yung loob nila, mataas na yung testosterone level nila, tuloy-tuloy na ang pagiging mayabang nila. And therefore, pag mayabang sila, alam nilang kanila yung area, matakaw yung mga yan, may ganang pagkain yan. Okay? Importante po ito mga kaibigan kasi po, wag nating hahayaan na mamayat yung manok natin, lalo na kung sila ay nakalagay nga. Kaya nga ang kanokma, ayaw kong ilagay nyo sila doon sa lugar na masusuko sila or matatakot sila sa mga katabi nila. Kasi kahit pagkain nila, hindi nila papakialaman nila yan. Kasi pakiramdam nila, pag kinain nila yung patukang yon, papaluin sila ng mga katabi nila. Yun po yung tinatawag nating psychological na mga factors na po pwedeng makapagpabagal ng maturity ng mga baby stags natin. Again, any time of the day, meron silang tubig. Nilalagyan man natin yan ng Energy One or ng VitaSync natin. Ang Energy One natin ay multivitamins with probiotics and with electrolytes na pwedeng ibigay natin 3 to 4 times a week. Ganon din sa mga sisiw natin yung VitaSync. Iwasan natin na mabilad sa init ng araw. Okay? Importante po ito para maiwasan natin ang mga respiratory problem, tisik, halaksipon, at digestive problem, yung diarrhea at pagtatain ng mga manok natin. So isa pa, lalo na malapit na rin ang conditioning natin yung time na to, nagpipriko na tayo ng ating mga baby stags sa early bird natin. Ito pong Axel na ito, baka makatulong ho sa inyo. Available nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao, Shopee and Lazada. Tingnan po ninyo to, napakagaling. Isa po sa nagbibigay ng lakas ng palo ng manok natin, kaakibat of course ng ating stallion at ng recharge tablet. At yung mga bagong pungos sa manok natin, para mas mabilis yung healing process nila, ito po yung nilalagay natin. Zinc amoxicillin or Pascure. Pagkapungos natin, wag ho kayo magpupungos ng tanghali. Make it a point, downtime, no? Pababa ang init ng araw, ang temperatura ng manok nasa normal. And then pag pinungusan natin sila, ilalagyan natin ito para mabilis mag-heal because of zinc and amoxicillin. Okay, ito po, napakagandang gamitin. Yung iba natin mga kaibigan, parteng Palawan, okay, ang Palawan natin, sina Ma'am Judy, sina Ma'am Sweet, sina Ma'am Honey, sina Sir Butch, sina Sir, gumagamit po nito mga kaibigan natin. Sa mga baboy, lalo na yung nagkakapo ng baboy, ipasok na rin natin, napakaganda po. So yung mga kaibigan natin, sa mga sabungan, yung mga doktor dyan, okay, yung mga parabets na nagagamot ng manok, ito po yung ginagamit nila, para mabilis matuyo ang sugat at hindi magkaroon ng infection yung mga manok natin. So again, ito po yung Pascure natin, Zinc amoxicillin, available po yan, Luzon, Visayas at Mindanao. So mga kanokma, kung may mga ilan pa kayong katanungan na gusto ninyong malaman, huwag po kayo mahiya magpadala ng mga inquiries at messages ninyo sa Nokma PH, sa BNJ Distributors at kay Doc Nilo Antalan Magtibay. Muli po, ito po ang inyong Kanokma PH, ang inyong lingkod, si Doc Nilo Antalan Magtibay, mula BNJ Distributors, Progressive Poultry Supply, Kaagapay, sa Tagumpay.